the need of forgiving and forgetting. It is a token of greatness. Pag meron bang kakayahang limutin yung mga nakaraan na mga hindi naging maganda yung impluensya. Kasi nga po mga kapatid, marami pong tao sa ating panahon ngayon ang hindi nakakapagpatuloy na abutin yung kanilang gustong abutin sa buhay dahil sila po ay nabibiyag pa rin ng kanilang nakaraan. Hindi po nila magawang kalimutan sapagkat may mga bagay silang hindi pinapalaya sa kanilang kalooban o sa kanilang damdamin. Kung meron po tayong dapat alalahanin, yun po yung mga mabubuting bagay. Sabi nga, count your blessings and thank them one by one. Pero yung mga pangit na alaala, hindi po dapat natin papanatilihin sa ating puso't isipan. Sapagkat pagka ganon, mawawala yung ating kagalakan. Every time na maalala mo yun, imbis na ikaw ay matutuwa, imbis na ikaw ay magkakaroon ng kasilahan, kapag naalala mo yung isang bagay mga kapatid na hanggang ngayon hindi mo pa kinakalimutan, nasisira ang araw mo. Hindi pastor kasi masakit talaga, hindi pastor kasi galit talaga. Habang pilit mong pinangawakan, parang umahawak ka sa barbed wire. Sabi niya, sometimes holding on does more damage than letting go. Minsan, mas malaki daw po yung damage, mas malaki nagiging problema na pilit mong pinangawakan kaysa bitawan mo. There are some things that you need to let go. Sa ating paglilingkod sa Panginoon, hindi maiwasan may mga katitsuran talaga. Kaya hindi dapat gawing dahilan yung pagkakatisod para hindi ka magpatuloy sa Panginoon. Pero sa halip na ikaw matisod, dahil nakita mo katitisuran, alam mo katitisuran, gawin mong stepping stone na ikaw ay magpatuloy, ikaw ay magpursige, ikaw ay magpakatatag sa pananampalataya at paglilingkod sa ating kong dakilang Diyos. May mga pagkakataon talagang masasaktan ka sa pangangaral. Pag nasaktan ka, ibig sabihin magandang indikator. Bakit? Buhay ka pa. Hindi lang po ko nangaral pang sa inyo o pang including myself. At wala pong personalan sa pangangaral salita ng Panginoon. Kaya kung tinutukoy mo personal, parang personal, ibig sabihin, kinakausap ka ng Panginoon. At kapag nararamdaman mo sa puso mo na yung mensahe para sa'yo, dapat magpurit, magpasalamat ka sa Panginoon. So ito po mga kapatid, huwag natin ngayon na para may angat tayo, kinakailangan natin down yung ating kapag. Sa mga mananampalataya, pag nakikita natin pinagpapaling ating kapwa, matuwa tayo, maging masaya tayo, hindi tayo dapat may tapos ipag-pray pa natin, pagpalain sila ng Panginoon. Huwag mo ngayaan na dahil sa iyong mga narasang mga unfair sa buhay na ito, ay maging pangit ang pag-uugali mo. Huwag mo ngayaan dahil sa mga hindi magandang sitwasyon na nangyari sa buhay mo, ay magiging pangit na rin ang pag-uugali mo. Kinakailangan magliwanag tayo mga kapatid sa mundong ito. Hindi tayo mga taga-sanlibutan. Kung may mga pangit na nangyari sa buhay po natin ito, hindi dapat maapektuhan yung ating attitude. Ang dapat natin gawin, mas manindigan tayo sa tama, mas manindigan tayo sa matuwid, mas lalo tayong mamuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil yan ang magbabago ng buhay natin, magbabago ng sitwasyon natin.